grocery tayo, pero wait lang. Okay. Mr. President, parang magmamanifest ka pa. I believe Senator Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation. Sinasabi na naman si Robin. Senator Padilla is recognized. Sumingit pa Maraming po. salamat po, Ginoong Pangulo at sa at O sige, gawin nating subtopic to. Total, sumingit na rin si Robin Mabsat. Anong sasabihin ni Robin? ating pinunong mayorya. Hmm. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Masakit na naman loob Na nila. lubhang nakakabahala po. Oh! Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas Oh. upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Malamang alangan sa ikalulungkot ng taong bayan. Ha? Galit na ang taong bayan sa mga ginagawang korupsyon ng mga politikong to, sa mga kontraktor na to. Anong i-expect mo? Ha? Galit na yung taong bayan. Kayo galit lang kayo sa administrasyon. Pero yung taong bayan sobrang galit sa inyo. Mga kamote ka naman eh. Sige, tuloy. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, Oh, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang okay. isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Oh, Na ang batas ay para sa lahat. ay Ang wow. batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay Yun naman pala eh, sumunod sa batas, di ba? Ano bang sabi ng batas? Ano bang nilagay nila? May warrant of arrest si Digong, di ba? Tapos sasabihin nyo, kinidnap, may warrant of arrest. Pare-parehas kayo ni sino to? Si Chavit Singson, wala daw warrant of arrest. Ano yun, kinidnap. Yung utak nyo, pare-parehas kayo. O, di ba? Nasa batas yun ng ICC, di ba? Merong warrant of arrest galing sa, sa Interpol. Ang galing nyo talaga. Ngayon, sasabihin nyo, sundin yung batas na yan. O sige, pagbigyan ka namin. Sige, magsalita ka. sa atin ng proteksyon. Oh. Nagtatakda ng ating mga karapatan at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi. Sino bang bumaluktot sa batas, di ba? Ano bang sinabi sa Constitution, ha? Ano bang sinabi ng saligang batas sa Constitution, di ba? Forthwith. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo mga Duterte senators? Anong ginawa nyo? Pinortweet nyo ba? Hindi. Anong ginawa nyo? Pinapa-disqualify nyo pa nga, di ba? Ay, pinapa-dismiss nyo. Kamuti kayo. Hindi nyo. Takot kayo eh. Ano bang kinakatakot nyo? Ha? O, paktay kayo. Ang galing nyo magsabi. Sundin ng batas. Mismong Constitution. Napakasimpleng forthwith sa impeachment ni Sara. Di nyo masundan. Anak ka ng kamote. Ano bang pinagyayabang mo? Ano bang batas mo? Yung pabebe? Pabebe, lo? Kamote ka eh. Naku po. Kamote to. O sige, tuloy. sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. No. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan. We can bend the law. Mukhang kilala ko kung sino nagsabi niyan kanina. Ben, baluktutin natin ng batas. Nako po. Ayan ay Diyan kayo magaling. maaaring maisakatuparan
ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral Ako, nagtaas na ng kamay si Erwin. Sasagot yan. ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yan na, yan na. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Yan. Mr. President, Sige, banatan mo itong si Binoy. Banatan mo, Erwin Tulfo. Kaya mo yan. distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes Sometime. we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, Tama. vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, Sige, banat. is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. Tama. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. Kaso, Senator Erwin Tulfo, sabi ni Marcoleta, wala daw sa batas yan. So, wag susundan yung batas. Ay, wag susundan yung mga gusto nyong mangyari, di ba? Kasi ayon sa batas, hindi kailangang magsole ang mga mag-a-apply ng WPP, Witness Protection Program na yan. Wala daw silang isosole. Hindi nakalagay sa batas na magsole sila na kung ano man yung mga nakulimbat nila, kung ano man yung mga na-flood control project nila dyan, hindi nila isosole. Wala daw sa batas yun. Yun, ang pilit na pinagsisigawan ni Marcoleta mula pa kanina, mula pa noon, no? Na ako pa, o sige tuloy, bahala ka na. Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Tama. 1 trillion mark. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment, I said the message is loud and clear, Mr. President. Tama. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, Oh, yan na. alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Kaya nga. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Kasi My only point, nakuha na, gamit na, nailipat na, nailustay na. Mr. President, is the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. O, No. narinig niyo yun? Tulad nga sinabi ni Bryce Hernandez, isosoli ko yung mga hindi naman sa akin yan, hindi ko naman pinaghirapan yan. Sige, isosoli ko yung mga sports car,
Isosoli ko yung mga luxury cars. Total, hindi ko naman pinaghirapan yan. Samantala yung mga diskaya, meron na bang isosoli? Agay! Tapos gagawin yung WPP? Kamote! Tako po! Yan! Nako po! O, paano na yan, Robin? Paktay ka. Sige, tuloy. Ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung Kusa. kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Kung isosoli nila. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Tama. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Yun. Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Tama. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Sampal na naman kay Robin Hood, mga kapsat. Ang tanong, sasagot kaya siya? Tingnan nga natin. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Sasagot kaya si Senator Robin? Padilla is recognized. Naku, sasagot siya. Ginoong Pangulo, Ah. napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Yun naman pala, may due process sa legal batas. Anong ginawa nyo sa forthwith? Di ba? Kayo ang mga nangunguna para ipa-dismiss yung forthwith na yan ni Sara sa kanyang impeachment case. Di ba? Hindi nyo nga ginampanan yung trabaho nyo. Biro nyo ilang months. Yung forthwith nyo naging forever na hanggang sa plano nyo i-dismiss. Di ba? Kayo yung mga bumoto. Asan na? Kaya kitang-kita. Kaya sigurado, hindi ka makakabalik sa 2028. Huwag ka nang umasa. Ang pambubudol mo, kitang-kita ng taong bayan. Tandaan mo, taong bayan ang naghahalal sa inyo. Mabsat kaming mga taong bayan ang naghahalal sa inyo. Ewan ko na kung makakabalik ka pa. Kitang-kita ang kulay mo. O sige, tuloy. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Paano na Saan nangyayaring ito? Tama. Napupunta sa mga bulsa ng mga kontraktor at saka mga dinawit na mga mambabatas diyan. Gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng Sabi anarchy? naman si Leonie. Gusto din nilang magkagulo. Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao.
Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Tama ka, gumagawa ka ng batas. Anong batas mo? Anti-pabebe bill. Putragis. Anong klaseng batas yan? Ha? Biro mo, ilang taon ka na? 4 na taon ka na? Nakailang batas ka na ba? Tapos may anti-pabebe bill ka pa. Putragis na batas yan. Kamote. Yun Oh, lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. may matasabi ka pa ba? Yun lang naman pala eh. Senator Erwin Tulfo Nako! is recognized. Yan, sagutan. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako lumaki po ng Mindanao. Tama. I've been to Hul- Taga Mindanao, si Erwin Tulfo, yung mga Tulfo na yan. Laking Mindanao yung mga yan. Eh si Robin, taga Baguio yan, mga kabsat. Dito nag-aral yan sa Baguio, mga kabsat. Dito pa, alam ko kung saan nag-aral yan. Ako pa, No. I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po ito malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. yun. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Majority Leader.